Nag-deploy ang United States ng ilang attack aircraft sa Pilipinas sa gitna ng patuloy na tensyon sa pinagtatalunang South China Sea. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. 4 na A-10 Thunderbolt II aircraft, karaniwang kilala bilang Warthogs, ang dumating sa Clark Air Base, ipinakita ng mga larawang inilathala noong Biyernes ng US Air Force. Magsasagawa sila ng integrated training kasama ang Philippine Air Force hanggang December 15. Ang Warthog ay nagsilbi sa US Air Force mula noong March 1976 gamit ang 30mm gun at hanggang 16,000 pounds ng mga bomba at missiles. Ang sasakyang panghimpapawid na ito ay orihinal na idinisenyo para sa close air support ng ground forces. May kakayahan itong salakayin ang mga tangke de gera at iba pang armored vehicle. May kakayahan din itong atakihin ang maliliit na barko. At ipinakita na rin nito ang maritime combat capabilities sa mga nakalipas na taon. Sa isang pagsubok na ginanap sa luok ng Mexico noong 2017. Maraming Warthog ang umatake sa isang pulutong ng mga sumasalakay na armadong bangka habang noong September 2023, 2 Warthog ang nagsagawa ng combat air patrol sa luok ng Oman. Naganap ang pag-deploy ng Warthogs matapos na mataan ang halos 100 Chinese vessels na sumasakop sa tubig malapit sa Thitu Island na pagmamay-ari ng Pilipinas noong huling bahagi ng Nobyembre hanggang sa kasalukuyan. Ang Warthogs na nakatalaga sa 25th Fighter Squadron, isang unit na nakabase sa South Korea. Na-deploy ang Warthogs sa ilalim ng Dynamic Force Employment, DFE. Matagal nang binabantayan ng Pentagon ang Indo-Pacific bilang isang priority theater kung saan lumalago ang kapangyarihan ng China. Ang pinakahuling deployment ay noong pangalawang training exercise na kinasasangkutan ng American at Philippine Air Forces. Ito ay noong huling bahagi ng Nobyembre kung saan ang bawat bansa ay nagsama ng mga fighter jet para sa isang training mission sa himpapawid ng Philippine Sea. Ang kasalukuyang misyon na ito ay nagbibigay ng pagkakataong palakasin ang mga kakayahan at pahusayin ang interoperability. Ito ay isang paraan para mas tumibay ang partnership sa pagitan ng dalawang Air Force at binibigyang diin ang kanilang pangako sa pagtataguyod ng katatagan ng rehiyon. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.